Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Patuloy po natin isama sa ating mga intensyon ng kapayapaan ng buong daigdig, lalo na sa mga bansang may kaguluhan at karahasan. Ngayon po mga kapanalig, tayo ay nasa ika-6 na linggo ng karaniwang panahon at ang ating pagdiriwang ay pangungunahan ni Reverend Father Dexter Austria, OP. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat sa pagdiriwang ng banal na misteryo. Panginoon Hesus, Ikaw ang bukal ng lahat ng buhay at kabutihan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, namatay ka para mabuhay ang sangkatauhan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, nais mong itaguyod namin ang sibilisasyon ng buhay at pagmamahalan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraman, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kaniya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa puon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Iba ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masasama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Magalak kayo at magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at ang kanyang sinabi, "Mapalad kayo mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inalimuran ng mga tao, at pati ang inyong mga pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y nangyayari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri na lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapanalig, ito mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga kapanalig. Magandang umaga, Father. Maswerte tayo, maswerte kayo. Pag sinasabi nating maswerte, ano nga bang ibig sabihin ng maswerte? Alam niyo po, minsan naglalakad-lakad lang po ako dito sa may UST kasi syempre kailangan natin magkaroon ng relaxation, gusto natin magmumuni-muni. So habang naglalakad po ako, tumitingin-tingin sa mga puno, tumitingin sa mga gusali, may natapakan ako. No? Pag natapakan ka sa isang lugar, iniisip mo pag swerte ka, no? Dahil minsan nakakapulot ka ng mga salapi o mga barya, pero iba pala yung natapakan ko, no? Jackpot nga naman daw. Pag sinabing jackpot, hindi ibig sabihin swerte yun, no? Isang bagay na hindi maganda, no? Dahil kapag nakatapak ka na yun, ay hindi madaling tanggalin. Jackpot nga naman, pero hindi doon sa sinasabi nating swerte. Pag sinasabi natin kasing swerte, no, mapapalad, iniisip natin na magagandang mga bagay. O, swerte mo. Ang ganda ng napangasawa mo, no? Uy, ang swerte mo naman, ang laki ng bulsa mo, ang laki ng pera mo sa bangko. Uy, swerte mo dahil nakakapunta ka sa mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. Uy, swerte mo, ganda ng kotse mo, bagong-bago, no? Mercedes-Benz o Subaru or itong mga bagong Chinese cars, no? Bagamat mura, napakaganda at napakaayos. Swerte mo dahil ang dami mong nakukuha sa buhay. Swerte dahil ikaw ay nakapasa sa board exam o bar exam o kaya ikaw ay napakataas dean's lister ka pa. Ang daming maswerte. Pero minsan, malas naman, sinasabi natin kapag itong mga bagay na sinabi nating swerte ay hindi mo nakamtan, no? Malas mo naman dito ka sa barong-barong. Malas mo naman dahil nagkakasakit ka. Malas mo dahil yung sasakyan mo 1970s pa hindi mo pa napapalit. O kaya minsan hindi ka pa nagkaroon ng sasakyan na bago. Ikaw ay sumasakay lang sa jeep o sa bus.
Pakamalas mo naman. Umalas dahil hindi ka pa makapagkaroon ng trabaho. Minsan iniisip natin mga kapanalig, sabihin natin mga kapatid, no? Sinasabi natin yung swerte at malas kung ano po yung natatanggap natin. Kaya nakakapagtaka dito sa ating binasang ebanghelyo ay kabaliktaran. Bakit kabaliktaran? Dito sinabi dito, mapalad kayong mga dukha, mapalad kayong nagugutom, mapalad kayong tumatangis, mapalad kayo kung kinapupuotan kayo, pinagtataboy, inaalimuran ng tao. Parang iba yata. Dito naman sinasabi dito, ay kayong mga magiging aba kayo kung kayo naman mayayaman. Kayo ay may kaginhawaan, mga busog, no? Nagsisitawa, hindi ba parang kabaliktaran na ating sinasabi ng Panginoon? Bakit? Bakit pa sinasabi na ating Panginoon ito? Itong mga dukha, mga nagugutom, tumatangis, alam niyo kung bakit? Dahil itong mga taong itong mga nagugutom, minsan iniisip natin yung sinasabi nating minamalas ang buhay, nakikita ng ating Panginoon, dito yung mga may grasya ng Panginoon. Bakit? Dahil itong mga taong ito, wala nang aasahan pa, kundi ang ating Panginoon. Ano naman ngayon? No? Ano naman ngayon kung aasahan mo Panginoon? Minsan, dito sa mga sinasabi nating swerte, ay wala nang kailangan sa buhay. Nakamta na nila Nakuha na nila kung ano yung ikasisiyan nila sa buhay. Hindi na sila makakita na kung ano yung pwede pang mangyari sa kanilang buhay. Nakikita na nila Masaya na sila Pero itong kasiyahan na ito ay hindi nagtatagal, mga kapanalig. Alam nyo, kunwari meron ka sabihin mo, magiging masaya ako kapag ako nagkaroon ng 1 milyon sa aking bangko. Pagkatapos ng 1 milyon, mas gugustuhin mo pa na 2 milyon. At pag may 2 milyon ka, 5 milyon. Hindi tumitigil. Kapag meron kang kotse na bago, okay, may bago kang gadget, bago kang cellphone, bago kang dami, bagong sapatos, siguro sa 1-2 araw or sa 2 linggo magiging masaya ka. Pero 3 linggo, masaya ka pa ba? Dahil tumitingin ka pa rin sa mga bagay na mas gugustuhin mo. O titignan mo yung mga ibang tao na may mas magandang kagamitan sa iyo. Kahit naman sa asawa, no? Sa una, syempre, doon sa nililigawan mo, siya yung pinakamaganda o pinakagwapo, pinakasexy. Pero sa susunod na mga ilang mga taon pagkatapos kayong kinasal, no? Yung dating sexy, unti-unting tumataba, unti-unting lumalaki, unti-unting kumukulbot ang ating noo at namumuti ang mga buhok. Ito pa ba yung gugustuhin mo? Alam niyo mga kapanalig, kung ating basihan ang swerte o malas, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung nadarama natin, ay hindi yan magtatagal, mga kapanalig. Anong sinasabi ng ating Panginoon dito sa binasa nating Ebanghelyo? Saan nga ba tayo dapat kumuha ng kung sino ang dapat maging mapalad? Yung swerte na sinasabi natin, ay kung ano yung nakikita lamang natin, nung nakikita ng ating mga mata, kung ano nakikita natin dito sa daigdig. Pero ano yung sinasabi ng ating Panginoon? Saan natin makikita yung mapalad? Huwag kang tumingin dito, tumingin ka sa taas. Bakit sa taas naman, Father? Makikita ko ulap. Hindi. No? Ang ibig sabihin ng Panginoon, huwag kang tumingin kung ano yung nakikita mo dahil lahat ng mga ito ay mawawala rin. Lahat ng mga ito. Sabihin natin, yung mga nakikita natin ngayon, 5 years, 10 years from now, lahat yan ay mawawala at laging napapalitan. Hindi nagtatagal Pero pag tumingin ka sa langit, sabi nga nila sa English, no? Sky's the limit. Dahil saan mo ba makikita ang kaganapan o pinakadulo ng langit? Wala. Ito'y sinasabi na Panginoon. Huwag kang tumingin dito sa lupa, tumingin ka sa langit. At yung pagtingin mo sa langit, ang pagtingin mo sa Diyos, ito yung magbibigay sa iyo ng iba yung kaligayahan. Hindi kasiyahan, kapanalig. Pag sinabi natin kasiyahan lang, magsasaya tayo, magdamag tayong magkasiyahan, uminom tayo, kumain tayo, pero may kabusugan tayo, kapanalig. Dumarating sa punto na tayo'y tumitigil ang ating kasiyahan.
Kahit may mga sabihin natin, pag kumakain tayo ng mga unli, no? Tayo mga Pilipino, mahilig sa mga unli, no? Unli drinks, no? Unli food, no? At, tumura lang, 800 lang, o 500 lang, o unli meat na yan, no? Samgyupsal, no? Gusto natin unli, pero nakikita ng kaya nga, mga business groups, no? Sa mga ganyan, makikita nila na meron kabusugan ng tao, no? Pagkatapos ng mga tatlong basyo ng kanin, tatlong mga cup ng kanin, ay busog ka na. Hindi naman niya unlimited din yung sikmura mo, no? Tumitigil din. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, hindi dapat sa kasiyahan, kundi sa kaligayahan at kapalaran. Dito sa ating sinabi sa Ebanghelyo, mapalad. Hindi sinasabing maging masaya, mapalad. Maging maligaya. Saan ka kukuha ng kaligayahan? Doon sa langit, doon sa Diyos. Doon sa mga nagugutom, doon sa mga dukha, makikita mo na, bakit ang mga tao dito laging nakangiti, laging masaya, no? Hindi dahil sila ay nagiging masaya, dahil sila ay dukha, hindi doon. Nakikita nila na ang kanilang kaligayahan, yung mapalad ng kanyang mga pakiramdam, ay dahil sa kanya'y pananalig sa Diyos. Dahil itong mga bagay na ito, hindi ito ang makakapagpaligaya sa akin, kundi ang kalooban ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Dahil lahat ng mga ito ay mawawala. Subalit ang pag-ibig ng Diyos sa akin ay hindi mawawala. May mga bagay dito sa daigdig na hindi mawawala. Ano yun? Pag-ibig, kapatawaran, no? Ang pag-ibig natin sa isa't isa, no? Ang pagmamahala natin sa isa't isa, ito yung mga bagay na hindi mawawala, no? Ang edukasyon, no? Doon tayo tumingin, mga kapanalig, hindi yung sa mga bagay na nawawala. Dahil dito, sinasabi dito, yung mga mayayaman, yung mga kaginhawaan, yung mga busog, no? Nagsisitawa, pinupuri na lahat ng tao, ay ito yung mga sandali lamang ang mga gusto nila sa buhay. Subalit sa pagtingin natin sa langit, sa pagtingin at pag-asa natin ng ating Panginoon, ang Diyos, dito tayo humugot ng ating kasiyahan, no? at kaligayahan. Mga kapanalig, tayo iniimbitahan ng ating simbahan ng ating Diyos na tumingin sa langit, no? Tumingin sa langit at magpuri sa Diyos. Dahil ang Diyos lamang ang makakapagbigay at makakapagpuno kung ano man ang kinakailangan natin sa buhay. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang magmakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatabang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matayang inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa gabay ng mga pagbasa ngayon, hilingin natin sa Diyos ang biyayang magawa natin lagi ang tamang desisyon at pagsumikapan ang mga ito. At po itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang simbahan ay hindi mapagod na himukin ang bawat isa sa paggawa ng tamang desisyon na naaayon sa kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang patuloy tayong gabayan at pukawin ng Santo Papa at iba pang mga pinuno ng simbahan na namumuhay ayon sa batas ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang ating mga pinunong politikal at kultural ay bumuo ng kapaligirang nagtataguyod at nagsusulong kung ano ang tama at karapat-dapat.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga media practitioners ay tunay na maging puno ng mga magagandang katangian at pukawin ang kanilang mga tagapakinig na gawin ang tama at nararapat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ikintal ng mga magulang at guro sa mga kabataan ang taos-pusong pagmamahal sa katotohanan, katapatan, kalinisan at pagmamahal sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang lahat tayo'y kumilos ng may pagkakaisa at pagtutulungan, makabuo ng pamayanang may tunay na katangiang Pinoy, maawain, mapagbigay, pantay-pantay, makadiyos at may pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ating idalangin ngayon ang ating mga personal na kahilingan. Panginoon Diyos, tulungan mo kaming mahalin ang inyong minamahal at tanggihan ang inyong tinatanggihan, nang sa gayon ay makamit namin ang buhay na walang hanggan at kaligayahan sa iyong kaharian, kung saan ka nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Maghahanda ng alay, narito poon ang alak at tinapay, dala sa altar mo, anyo'y magiging tunay, dugom at katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimulan. Magiging tunay, dugom at katawan, ito'y aming tatanggapin sa pakikinahaman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiho din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan, dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng
Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, ilang pagkain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoon, ating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa ating lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-alis ang mga kasalanan ng sanlibutan, naawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ang mga kasalanan ng sanlibutan, naawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa Naririto si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapala tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Ama namin Panginoon namin at mapagmahal, Diyos, kami pinapagsalo mo sa kaawaan mo banal na kami. pagkikinabang, ay gawin mong laging manabik sa pagsaluhan ang kaloob mong ito sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat na may sakit, physical man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat na may sakit, ang mga dumadaras ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rheuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depresyon at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit ng kanilang pinagdaraanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo po rin po ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin ang kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay na pag-aalaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inilamang pong patalastas. Inaanyayahan ko po kayo na maging kasapi ng ating Veritas Eucharistic Advocate. Ang inyo pong tulong na ibibigay ay ilalaan para sa patuloy na pagpapalaganap ng debosyon sa banal na Eucharistia sa makabagong panahon. Kung kayo po ay interesado, tumawag lamang po kayo sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline. 8925-7931, local 129-131 at 137. O mag-text sa numerong 0917-631-4589. Hanapin lamang sina Binibining Reni Jose o si Miss Alinahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Puspusin nawa ang inyong mga isip ng kanyang katotohanan at ang inyong mga puso ng kanyang pagmamahal upang kayo'y maging sinag ng pag-asa sa lahat ng nakapaligid sa inyo. Amen. Pahalagahan nawa ninyo ang lahat ng buhay, lalo na ang buhay ng tao.
Amen. Bigyan nawa kayo ng kapangyarihang magtanggol at magtaguyod ng buhay ng tao laban sa lahat ng pagtatangkang sumira nito sa pamamagitan ng paglalaglag, euthanasia, terorismo at iba pang anyo ng karahasan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Ayon at ibahayan, kanyang pagkakatapat. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.